5 years later. I'll wait for you in Manila in 2 weeks time, Ashley. Pahagyag ni Tirso habang nasa Miami International Airport silang mag-ama. Hinihintay na lamang nila ang pagka-announce ng flight nito. Dinalaw kasi siya nito muli at ngayon ay pabalik na naman ito ng Pilipinas after 1 week of staying there. Paano kung hindi pa rin ako sumunod sa iyo, Daddy? He signed. Ibibenta ko na ang company at dito na tayo tuluyang manirahan, anak. 5 taon ka na rito. Hindi siya magpapahalatang nagulat dahil sa sinabi nito. Pinagbigyan na kitang malagi dito sa loob ng mahabang panahon because I thought you were not yet ready to come home. But now, it seems that you're ready to face the world again, kaya gusto kong umuwi ka na sa atin. Ang totoo, sa unang 4 na taon niya sa Amerika, ay sinubsob niya ang ulo sa pag-aaral at nakatapos naman siya ng kanyang kurso. Dapat ay umuwi na siya noon upang siya naman ang magpawalakad ng kanilang negosyo. Ngunit, nakiusap siya na kailan pa niya maglagi roon ng 1 taon dahil ang sabi niya hindi pa siya handang umuwi. Dapat ay nag-retired na ako last year dahil meron ng papalapit na pwesto ko sa kumpanya, subalit nakiusap ka pa nga. Pilit kitang inunawa because you were mending a broken heart. Pero hanggang ngayon ba naman, anak? Alright, pabuntong hininga niyang sabi. Uuwi na ako sa atin in 2 weeks time. Hindi maitatatwa ng kanyang ama ang matinding kasiyahan na ramdaman ng sandaling iyon. Dahil sa kanyang sinabi at nakadama rin naman siya ng kasiyahan. Naisip niya dapat na nga siyang bumalik sa Pilipinas para sa kanyang daddy. Tumatanda na rito ito at kailangan nitong makasama na siya araw-araw. Kailangan nga tapusin na rin niya ang pag-iisip at pag-aalala ito sa kanya habang magkalayo sila. After 5 years, maybe it was really time to go home. Tapos na ang aking pagsisenor. Masayang nagpasalamat sa kanya ang ama at sinabi pa nito sa kanya magpapahanda ito ng isang welcome party para sa kanya. Iimbitahan daw nito ang lahat ng kanyang mga dating kaklase at kaibigan. Sinang-ayunan niya ito at para bang nakaramdam siya ng excitement, para bang bigla niyang pinanirbikan makita uli ang sariling bansa. Kahit naman kasi 5 taon siyang namalagi sa Amerika, sa Pilipinas pa rin ang gusto niyang manirahan. Sabi nga, there's no place like home. Anak, sabi sa kanya ni Tirso, I love you so much. Hindi niya napigilang pumatak ang kanyang mga luha. Nang muli niyang marinig ang sinabi iyon ng ama, ay parang bigla niyang naisip na wag na muna itong umuwi. 1 linggo lang kasi itong naglagi roon mula nang dalawin siya at naranasan na naman niya ang matindi nitong pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya bilang anak. I love you too, Dad. Sabi niyang niyakap na naman ito. Lalo kitang mamimiss. Talagang mapipilitan na akong umuwi sa atin. Tumawa ito. Good. And now, she had realized that she was made the right decision. Nagulat ang kaibigan niyang si Dina nang sabihin niya ang nakapagkasunduan nila ng ama. Are you sure you're ready to go home to Manila? I have life to live, Dina, and I guess it's about time to face it. I'll miss you. Mamimiss din naman kita. Aniyang namuo ang mga luha sa sulok ng mga mata. Naging malapit talaga siya sa kaibigan dahil mula nang maniraan siya sa Amerika ay ito na ang kanyang kasama. At hindi siya nagdalawang isip na ibahagi rito ang lahat ng kanyang mga problema. Hindi rin nalingid sa kaalaman nito ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpasyang magtapos ng pag-aaral sa bansang iyon. Are you ready to meet him again, Ashley? Tanong pa nito sa kanya. It's not impossible na mag-cross ulit ang path namin. She signed. She gave herself a short time to think before giving her the answer. And finally, she was told her the safest answer she could give her. Bahala na. Sa ko na iisipin kung ano ang gagawin ko kung sakali mag-cross muli ang landas namin ni Toby. Ang totoo,
Hindi talaga niya alam kung ano ang gagawin niya kung sakali makaharap muli ang dating boyfriend. Naguluhan kasi siya dahil sa kabila ng mahabang panahong na palayo siya rito, tiyak pa rin niya sa sarili na sa kaibuturan pa rin nito ng kanyang puso. In fact, she really miss him. Mahigpit na niyakap ni Ashley si Dina na inihatid niya ito sa labas ng bahay ng kanyang tinitirhan. Pinagluto kasi niya ng kaibigan ng dinner dahil iyon na ang huli nilang pagsasama sa Amerika. Bukas na ang alis niya pabalik sa Pilipinas. Thanks for everything, sabi niya. Pinilit, huwag maging emotional. Sana'y maisipan mo namang umuwi ng Philippines at dalawin ako. I will, Ashley. Mabilis nitong sabi, hindi na napigilan ng luha. Naging mabuti kitang kaibigan and I'm sure I'll be missing you. Take care of yourself. Ikaw din, tugon niyang kumala sa pagkakayakap. And don't worry, tatawagan kitang madalas. Do it ha, dahil kung hindi, ako ang tatawag sa'yo. Nagtawanan sila kahit luhaan. Hinintay muna niyang mawala na sa kanyang paningin ang kotse nito bago pa niya ipinihit ang katawan upang bumalik sa bahay. Nang bigla siyang natigilan dahil may nahagip ang kanyang mga mata, isang lalaking nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Sumaal sa tibok ng kanyang dibdib kaya hindi agad niya nagawang ibalik muli ang paningin doon. Siya na naman? Toby? Humugot muna siya sa dibdib ng malalim na hininga saka muling lumingon. Subalit wala na roon ang lalaki. At naisip niya muli na naman niyang namamalikmata. Napailing siya at dali-dali na pumasok sa loob ng bahay. Sa loob ng mahabang panahon niyang paninirahan sa bansang iyon, hindi iyon ang unang pagkakataong parang namalikmata siya at nakita ang lalaking para ba ang dating boyfriend. Doong una nagtapos siya ng kolehiyo ay parang nakita niya ito sa audience at na maraming espesyal na okasyon nagdaan sa kanyang buhay na parang nakikita niya itong nakatanaw sa kanya na hindi kalayuan. Pabuntong hininga niya, sabi, bakit ba namimiss ko pa ang taksil na yun? Naisip ko pa kaya pinaglalaruan tuloy ako ng aking paningin. Nang umupo siya sa sofa, tuluyan nagpapuwang sa isipan niya ang lalaki. Naisip niyang kung may asawa na kaya ito ngayon o kung nakatuluyan nga ba niya si Amethyst. At ano kaya ang posibleng nangyari sa amin kung imbis na lumayo akong walang paalam sa kanya, ay kinumpronta ko sila ng malanding babaeng iyon. Nakadamdam siya ng kirot sa puso dahil sa isiping iyon. Shit, bakit kasi naisip ko pang Toby, mayor na yun? Shit siya, shit talaga. Sila ng flirt na Amethyst na yan. Hell with them. Walang pasidlan ng katuwaan ng daddy ni Ashley nang makabalik na siya ng Pilipinas. Bilang ama, masayang-masaya talaga ito dahil muli na siyang makapiling sa araw-araw. Kaya naman tinupad nito ang pangako na magdaraos na welcome party para sa kanya. Kinabukasan ay naging abala ang lahat ng kanyang mga kasama sa bahay para sa okasyon. At nakita niya ang pagiging excited ng ama dahil sa gabing iyon ay ang i-announce nito na siya ang papalit nito bilang bagong presidente ng kanilang kumpanya. Naging masaya ang gabing iyon para sa kanilang mag-ama. Maraming dumalo at halos lahat ng dati niyang mga kaklase ay naroon. Maliban kay Amethyst ay pinagpapasalamat naman niya dahil sigurado siyang ito ang tatapos sa masaya niyang gabi. Kung sakali, Dad, papasok muna ako sa loob. Pamamaalam niya sa ama nang makadama siya ng pagod at pag-aste sa mga bisita. I'm tired, maya-maya na ulit ako lalabas, I need some rest. Go on, Iha, ako nang bahala sa mga darating pang bisita. Sa library siya tumuloy imbis na sa kanyang kwarto. Pakiramdam kasi niya ay maiengganyo siya matulog kapag nakita niya ang kanyang nangaanyang kama. Binuksan niya ang ilaw doon at umupo. Siya sa swivel na nasa harap ng malalaking table na nakapwesto sa pinaka-middle ng malaking silid na iyon. Ewan kung bakit parang bigla siyang nakadama ng kalungkutan.
Tila ba'y nanonood sa kanyang buong pagkatao ang kahugan ng silid na iyon na bagamat napakaraming libro, sa loob ay hindi naman nagagalaw. Tulad ng kanyang buhay na bagamat napakarami ng naging karanasan at malayo-layo na rin ang narating, subalit kulang pa rin. There was emptiness and void in her that no one could fill. Kasunod ng pagpapakawala ni Ashley ng buntong hininga ay may umaligaw-ngaw na pamilyar na tinig. Matapos bumukas ang dahon ng pintuan ng silid na iyon. "Bakit kailangan mo mag-isa rito?" tanong nito sa kanya. "May mga bisitang naghihintay sa iyo sa labas." Nanlaki ang mga mata niyang nang makilala ang lalaking papalapit sa kanyang kinaupuan. Hindi niya magawang kumilos habang titig na titig dito. Toby? Anas niyang matitigan ang mga mata nito na para bang naniningas sa galit. Napalunok siya, subalit hindi dahil sa nakita niyang galit sa mga mata nito, kundi dahil sa paghanga bungad sa higit nitong kaanyuan, pagiging gwapo. Bagay na bagay dito ang suot na Amerikana dahil nag-matured na ito, naging desente at kagalang-galang tignan. Nasalat niya ang tunay na damdamin para sa lalaki. Totoong sa kabila ng mahabang panahong pagkakalayo nila ay nanatili pa rin palang mahalaga ito sa kanyang buhay. Ang emptiness na kinaninala ay umaalipin sa kanya ay biglang napawi nang muli itong nakita. And she hated to admit that she was still longing for him. "Toby," nulas mula sa kanyang mga labi. "Salamat naman pala at kilala mo pa rin ako," sabi nito. Nadama niya ang tilang galit ng tinig nito. Napakunot noo siya. Naisip niya na bakit parang ito pa ang may galit sa kanya ngayong ito ang may kasalanan kaya sila nagkalayo. At nagagalit siya sa sarili kung bakit hindi niya nagawang sumbatan ito ngayong magkaharap na sila. "Bakit ka narito?" tanong ni Ashley. Ito naman ang kumunot ang noo habang nakatitig sa kanya. "Hindi siguro binanggit ng daddy mo na nanatili kami magkaibigan." Pagkuway, sabi nito. "Well, good enough. Mas mabuti ngang sigurong hindi iyon sinabi ni Mr. De La Fuente dahil baka kapag nalaman mo hilingin mong tigilin na niya ang pakikipagkaibigan sa akin." Because Ashley felt so tired physically and emotionally. Binaliwala na lamang niya ang sinabi nito. Nagulat rin siya sa biglang nilalang nitong paghaharap sa oras na iyon at hindi talaga niya napaghandaan ang pagkakatuklas ng tunay na damdamin niyang paukol dito. Tumayo siya para iwan ito, ngunit bago pa niya nakahakbang ay mahigpit na siya nitong nahawakan sa braso at pinigilan. Ipinihit nito ang kanyang katawan paharap dito. Nagtama ang kanilang mga mata.